Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Bulawan, nakatira ang isang mahirap ngunit mabuting pamilya sina Mang Doro, Aling Lita, at ang kanilang mga anak na sina Cardo at Milay. Ang kanilang tahanan ay isang payak na bahay kubo na itinayo sa gilid ng masukal na gubat na kilala sa mga matatandang alamat bilang gubat ng langka. Dito raw naninirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, mga engkanto, diwata, duwende, at maging mga tikbalang. Araw-araw, si Mang Doro ay pumapasok sa gubat upang magputol ng tuyong kahoy at maghakot ng bunga ng langka na ibinebenta nila sa bayan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng kahirapan ngunit sa puso niya, hindi nawawala ang pag-asa. Si Aling Lita naman ay nagtatahi ng mga basahan at nagluluto ng nilagang saging upang maipagbili. Ang dalawang anak ay tumutulong sa abot ng kanilang makakaya. Isang gabi, habang ang pamilya ay kumakain ng lugaw na may asin lamang, napatingala si Mang Doro sa langit. Panginoon, wika niya, hindi ko po hinihingi ang yaman. Gusto ko lang po ng kaunting ginhawa para sa pamilya ko. Sana po tulungan niyo kami. Ang hangin ay umihip ng malamig at sa labas ng kubo may aninong dumaan matangkad. Tila kabayo ang ulo, ngunit tuwid na naglalakad. Ang nilalang na iyon ay si Talos, ang mabuting tikbalang ng gubat ng langka. Isa siyang tagapangalaga ng kalikasan at may kakayahang makita ang kabutihan sa puso ng mga tao. Sa gabing iyon, narinig niya ang taimtim na dasal ni Mang Doro. Mula sa dilim, ngumiti siya. Ang pusong tulad niyan ay bihira na ngayon. Panahon na marahil para tulungan ko sila. Bulong ni Talos habang naglaho sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, nagpunta si Mang Doro sa gubat upang magputol ng kahoy. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang isang punong langka na kakaiba kumikislap ang balat ng bunga nito. Parang ginto na may liwanag na nagmumula sa loob. Lumapit siya at paglapit niya ay narinig niya ang marahang tinig. Mang Doro, huwag kang matakot. Ako ang mutya ng langka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap niya, mula sa loob ng bunga, ay lumabas ang isang maliit na liwanag na naging isang magandang nilalang isang mutya. Maliit na diwata na kasing laki lamang ng palad. Ang kanyang buhok ay parang sinag ng araw at ang kanyang mga pakpak ay tila gawa sa alon ng hangin. Nakita ko ang kabutihan sa inyong pamilya. Narinig ng kalikasan ang inyong mga panalangin. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang aking mutya. Sabi ng diwata habang inilalagay sa kamay ni Mang Doro ang isang malaperlas na butil na kulay gintong dilaw. Ilagay mo ito sa inyong tahanan. Ang magpapatuloy ng kabutihan, pagpapala ang matatamo. Ngunit ingatan mo ito sapagkat may mga matang sakim na nagmamasid. Pagbalik ni Mang Doro sa bahay, sinabi niya ang lahat sa kanyang asawa. Sa gabing iyon, inilagay nila ang mutya sa gitna ng kanilang altar. Mula noon, napansin nilang unti-unting nagbago ang kanilang buhay, nagsimulang mamunga ng sagana ang kanilang mga tanim, at tuwing ibinebenta nila ito sa palengke, palaging nauubos agad. Ngunit hindi nagtagal, may isang tao ang nakarinig sa kwento ng kanilang pag-asenso, si Don Hugo, ang mayamang hasyendero sa baryo. Siya ay sakim at maraming alila na pinaniniwalaang may kakaibang anyo mga nilalang na nagkukubli sa katawang tao. Ang ilan ay may mga matang kumikislap sa dilim at ang iba na may tahimik na sumisinghot sa paligid kapag gabi. Ako lang ang dapat umangat sa baryong ito, sabi ni Don Hugo sa kanyang sarili. Kung may mutya silang sinasabi, akin iyon dapat. Kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan, sina Laro, Mando at Sita na pumasok sa gubat upang hanapin ang pinagmulan ng mutya. Ang hindi alam ni Don Hugo,
Ang kanyang mga tauhan ay mga aswang na dati nang nakakulong sa ilalim ng kanyang hasyenda at ngayon ay pinakawalan niyang muli kapalit ng kanilang serbisyo. Samantala, si Talos, ang tikbalang, ay patuloy na nagbabantay mula sa itaas ng mga puno. Sa bawat hakbang ng masasamang nilalang, naglalagablab ang kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang mapahamak ang pamilyang iyon. Ang kabutihan ay dapat protektahan. Sa gabing iyon, habang natutulog ang pamilya, biglang may marinig silang pagaspas sa labas. Nang sumilip si Cardo, nakita niya ang isang matangkad na anino na may ulo ng kabayo. Ngunit imbes na matakot, naramdaman niyang kakaiba ang presensya nito, hindi masama, kundi mapayapa. "Huwag kang matakot, Cardo," wika ng tikbalang. "Ako si Talos. Ako ang tagapangalaga ng mutya ng langka. Tutulungan ko kayong protektahan ito laban sa kasamaan." At mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang mahiwagang pagkakaibigan sa pagitan ng mahirap na pamilya at ng mabuting tikbalang. Hindi nila alam na ang tulong na ito ay simula ng isang matinding labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, kasakiman at kabutihan, at ng mga tao at aswang na nakatago sa katauhan ng mga alipin ng kayamanan. Makalipas ang ilang araw mula nang matanggap ng pamilya ni Mang Doro ang mutya ng langka, tila nagbago ang takbo ng kanilang kapalaran. Ang dating tuyong lupa ay biglang naging lunti-ang-luntian. Ang mga puno ng saging ay nagbunga ng higit sa karaniwan at ang mga langka na dating bihira nilang mapitas ay nagsipaglabasan na parang biyayang ibinuhos ng langit. Tuwing gabi, ang mutya ay kumikislap sa gitna ng altar ng pamilya. Para bang humihinga ito ng liwanag at sa bawat pintig nito ay may katahimikan at ginhawang bumabalot sa kanilang bahay. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Don Hugo, ang mayamang hasyendero, ay hindi mapakali. "Hindi ako naniniwala sa mga mutya-mutya na yan," sigaw ni Don Hugo, habang pinagmamasdan ang mga tauhan niyang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang mansyon. "Pero kung totoo man, gusto kong akin iyon. Ang lahat ng kayamanan sa baryong ito ay dapat nasa ilalim ng pangalan ko." "Ginoo," sabi ni Mando, isa sa kanyang mga tauhan na may malamlam na mga mata at tila hindi ganap na tao. "Nalaman naming sa gubat ng langka daw galing ang mutyang iyon. Doon rin nakatira ang isang tikbalang na pinaniniwalaang tagapangalaga ng mga engkanto." Ngumiti si Don Hugo, isang ngiting may halong kasakiman. "Kung gayon, kayo ang magtutungo roon ngayong gabi. Dalhin niyo ang mga alagad niyo. Kung kailangan nating harapin ang tikbalang, handa akong mag-alay ng dugo para makuha ang kapangyarihan ng mutya." Sumunod kina Mando, sina Laro at Sita, mga dating magsasakang naglilingkod kay Don Hugo ngunit hindi naganap na tao. Noon pa man, sila ay mga aswang na inalagaan ni Don Hugo upang gamitin sa kaniyang madilim na balak mga halimaw na binayaran ng kayamanan kapalit ng kanilang kaluluwa. Samantala, sa pusod ng gubat ng langka, si Talos, ang tikbalang, ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng buwan. Ang kanyang balahibo ay kumikislap na tila pilak at ang mga matay nagliliyab sa bawat pagdampi ng hangin. Alam niyang may paparating na panganib. Ang kadiliman ay gumagalaw na, bulong niya sa sarili. Ang mga nilalang ni Don Hugo ay gumising na muli. Kailangan kong ihanda ang pamilya ni Mang Doro. Tumalon siya mula sa sanga ng puno at sa isang iglap ay narating niya ang kubo ng pamilya. Nagising si Mang Doro sa kaluskos sa labas at pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya si Talos na nakatayo matangkad, may ulo ng kabayo at may maamong tingin. "Talos," bulong ni Mang Doro, "bakit ka narito? May panganib na paparating. Si Don Hugo ay gustong kunin ang mutya ng langka at kasama niya ang mga aswang na dati mong kakilala sina Mando, Laro at Sita." Nang marinig iyon ni Aling Lita, halos mawalan siya ng hininga.
Hindi maaari. Sila ang mga taong dati naming kapitbahay. Mga mababait noon. Paano silang naging halimaw? Dahil sa kasakiman, sagot ni Talos. Ang kasamaan ay nakatira sa pusong inuudyukan ng inggit at takot. Ngunit huwag kayong mangamba habang narito ako. Walang masamang makakalapit sa inyo. Habang nag-uusap sila, biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa labas ng gubat ay narinig nila ang mahinang alulong ng mga hayop, mga aso, mga uwak at tila halakhak ng mga di nakikitang nilalang. Mula sa hilaga, ang 3 aswang ay papalapit na, dala ang amoy ng dugo at bulok na lupa. Talos, sabi ni Cardo na nakasilip sa bintana, nakikita ko sila. 3 nilalang na parang tao pero may pulang mata. Manatili kayo sa loob, utos ng tikbalang. Ako ang haharap sa kanila. Sa bawat hakbang ni Talos, nagliyab ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Ang mga dahon ng langka ay kumikislap at mula sa bawat puno ay lumabas ang mga espiritu ng kalikasan, mga diwata, mga duwende at mga nilalang ng hangin. Parang nagising ang buong gubat upang ipagtanggol ang mutya. Pagdating ng mga aswang, nagsimulang manginig ang lupa. Si Mando ay lumaki ang katawan at naglabasan ng matutulis na kuko. Si Sita ay nagpalit ng anyo, ang mukha niya ay naging maitim at mahaba ang dila, habang si Laro ay naging parang paniki na lumilipad sa dilim. Tikbalang, sigaw ni Mando. Ibigay mo ang mutya. Iyan ang utos ng aming amo. Ngunit tumindig si Talos, taas noo, habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi niyo alam ang kapangyarihang inyong hinahamon. Ang mutya ng langka ay hindi kayamanan. Ito ay buhay ng kalikasan mismo. At ako ang tagapangalaga nito. Mabilis na sumugod ang mga aswang. Ang kanilang mga kuko ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Ngunit sa bawat paglapit nila, tila may pader ng liwanag na humaharang. Ang mga ugat ng mga puno ay umangat mula sa lupa at pumilipit sa kanilang mga paa. Ang mga sanga ay gumalaw na parang mga bisig na bakal at si Talos ay tumalon sa ere, pinagsabayan ang lakas ng kidlat at apoy. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa gubat. Nayanig ang mga dahon at lumitaw sa gitna ng liwanag ang tikbalang. Hawak ang mahabang pamalo na gawa sa ugat ng punong langka. Bumalik kayo sa dilim, sigaw niya. Ngunit si Mando ay ngumiti. Nagmistulang usok ang katawan at sumingit sa pagitan ng mga puno. Hindi pa tapos ito, tikbalang. Ang aming amo ay darating mismo upang kunin ang mutya. At sa isang iglap, naglaho sila sa dilim. Nang matapos ang labanan, bumalik ang katahimikan sa paligid. Lumapit si Talos sa kubo ng pamilya. Duguan ang kanyang balikat ngunit hindi nagpakita ng sakit. Ligtas na kayo ngayon, sabi niya. Ngunit huwag kayong magtiwala sa katahimikan. Ang tunay na panganib ay nasa kamay ni Don Hugo at malapit na siyang kumilos. Lumapit si Mang Doro at inilagay ang kamay sa dibdib ng tikbalang. Maraming salamat sa iyo, Talos. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na kami, ngumiti si Talos. Ang kabutihan ay laging may kapalit na biyaya. Ang gubat ay buhay dahil sa inyong malasakit. Hanggat pinahahalagahan ninyo ito, hindi kayo pababayaan ng mutya ng langka. At mula sa altar ng kanilang bahay, muling nagliwanag ang mutya, mas maliwanag kaysa dati. Tila may mensaheng ibinubulong. Ang liwanag ng puso ay mas makapangyarihan kaysa sa yaman ng kasakiman. Sa mga sumunod na araw matapos ang laban sa mga aswang, tila bumalik sa katahimikan ng baryo. Ngunit sa puso ni Talos, ang mabuting tikbalang ay may kaba. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib, sapagkat ang ugat ng kasamaan ay nasa kamay pa rin ni Don Hugo, ang sakim na mayamang hasyendero. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Mang Doro at Aling Lita, biglang nagliwanag ang buong kubo. Ang mutya ng langka ay tila humihinga ng gintong liwanag.
Sa liwanag na iyon, nakita ni Mang Doro sa kanyang panaginip ang isang matandang babae na nakasuot ng gintong saya at may korona ng dahon ng langka sa ulo. Mang Doro, wika ng babae, "Ako ang diwatang langka, ang tagapangalaga ng biyayang ito. Noon pa man, ang gubat na ito ay sagradong lugar. Ang mutya ay simbolo ng kabutihan at pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ngunit nang dumating ang kasakiman, ako'y natulog at ang aking kapangyarihan ay naiwang nakapaloob sa punong langka." Nagpatuloy ang diwata, "Ang tikbalang na si Talos ay aking unang tagapangalaga. Siya ang bantay ng liwanag laban sa dilim. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat ang mayamang si Don Hugo ay anak ng isa sa mga aswang na pinatalsik sa bundok daan-daang taon na ang nakalipas." Pagising ni Mang Doro, pawis na pawis siya at nanginginig. Kaagad niyang tinawag si Talos na nasa labas, nagbabantay sa liwanag ng buwan. "Talos," sabi niya, "may nakita ako sa panaginip ko, isang diwata, nagsabing ikaw ang unang tagapangalaga ng mutya. Totoo ba iyon?" Tumango ang tikbalang, mabigat ang tinig. "Oo, Mang Doro, ako ang nilalang na hinirang ng mga diwata upang pangalagaan ang gubat ng langka. Noon pa, bago pa man magkaroon ng tao rito, ako na ang bantay ng punong pinagkukunan ng mutya. Ang mutya ay hindi lamang perlas, ito ay puso ng kalikasan, at sino mang may masamang hangarin dito ay nagigising ang puot ng kagubatan." Si Talos ay hindi palaging tikbalang. Noong unang panahon, siya ay isang magsasakang tao na nagngangalang Talosyo. Mabait siya, matulungin at tagapagtanggol ng mga halaman. Isang araw, tinulungan niya ang isang matandang babae na inakala niyang pulubi. Hindi niya alam, iyon pala ay ang mismong diwatang langka. Bilang gantimpala, binigyan siya ng pagkakataong maging bantay ng kalikasan. Ngunit may kapalit, hindi na siya magiging ganap na tao. Binago ng diwata ang kanyang anyo bilang tikbalang upang magkaroon ng kapangyarihang higit sa tao, ngunit manatiling tapat sa mga nilalang ng lupa. "Ang anyo mong ito," sabi ng diwata noon, "ay tanda ng sakripisyo. Hindi lahat ng nilalang na mukhang halimaw ay masama. Minsan, sila ang tagapagtanggol ng kabutihan." Mula noon, si Talos ay naging bantay ng gubat ng langka, tagapangalaga ng mga diwata, duwende, at espiritu ng hangin. Ngunit nang dumating ang panahon ng mga sakim na tao, mga tulad ni Don Hugo, nagsimulang mamatay ang mga punong sagrado at ang mga aswang ay muling naghasik ng takot. Isang umaga, tinipon ni Talos ang pamilya ni Mang Doro sa paanan ng punong langka kung saan unang lumitaw ang mutya. "Ngayon," sabi niya, "kailangan ninyong matutunan kung paano pangalagaan ang mutya. Hindi lang ito dapat itago, kailangan itong buhayin." Inilapat ni Talos ang kanyang kamay sa lupa. Mula roon, sumibol ang maliliit na bulaklak na kulay ginto. "Ito ang mga bulaklak ng mutya. Kapag itinanim ninyo ito sa paligid ng inyong tahanan, hindi makakalapit ang kasamaan. Ngunit tandaan ninyo, kapag ginamit sa masamang hangarin, matutuyo ito at ang biyaya ng mutya ay mawawala." Tuwang-tuwa si Cardo at Milay habang tumutulong magtanim. "Talos," tanong ni Milay, "bakit mo kami tinutulungan? Hindi ka ba natatakot na baka mapahamak dahil sa amin?" Ngumiti ang tikbalang. "Ang takot ay para sa mga may kasalanan. Ang kabutihan ay walang dahilan para matakot. At kayo, kayong mga may busilak na puso, kayo ang pag-asa ng gubat na ito." Samantala, sa malaking bahay ni Don Hugo, nagtipon ang mga tauhan niyang aswang. "Hindi natin kayang talunin ang tikbalang sa gubat," sabi ni Sita, ang babaeng aswang. "Kailangan nating gamitin ang mahina nilang punto, ang pamilya." "Hindi tayo susugod sa gubat," sagot ni Don Hugo, habang itinaas ang isang lumang libro na may takip na balat ng hayop. "May mas mabisang paraan. Ayon sa aklat na ito, itim na mutya,
Kung makakagawa tayo ng mutyang itim mula sa dugo ng tao at abo ng langka, mawawala ang bisa ng mutya ng langka. Ginoo, tanong ni Mando, saan tayo kukuha ng dugo? Ngumiti si Don Hugo ng mapanlinlang. Sa batang babae, sa anak ni Mang Doro, siya ang pinakamalapit sa mutya, kaya't ang dugo niya ang pinakamalakas. Kapag nakuha natin iyon, ang tikbalang ay mawawalan ng lakas. Habang nagaganap ito, naramdaman ni Talos ang bigat ng hangin. Nararamdaman ko na ang paggalaw ng dilim, sabi niya. Darating sila. Ngunit hindi tayo basta-basta. Tinuruan niya si Cardo kung paano magdasal sa mga espiritu ng gubat at binigyan si Mang Doro ng isang maliit na sanga ng punong langka na may gintong ugat. Ito ay magiging sandata mo laban sa masama, sabi ni Talos. Ngunit tandaan mo, hindi ito ginagamit para manakit, kundi para protektahan. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, muling kumislap ang mutya ng langka. Ang liwanag nito ay umabot sa kalangitan, parang ilaw ng pag-asa. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, may isa pang ilaw kulay itim, malamlam at mabigat. Ang dalawang kapangyarihan ay nagsimulang magtagpo. At sa di kalayuan, si Don Hugo ay ngumiti sa dilim. Maghanda ka, tikbalang. Ang susunod na laban ay hindi sa gubat, kundi sa puso ng mga tao. Lumipas ang ilang gabi matapos ang panaginip ni Mang Doro tungkol sa diwatang langka. Sa mga araw na yon, tila lalong naging masagana ang kanilang buhay. Ang mga tanim sa paligid ng bahay ay parang palaging sariwa at tuwing dapit hapon, ang hangin sa kanilang bakuran ay may halimuyak ng bagong pitas na langka. Ngunit habang lumalago ang biyaya, dahan-dahan ding nagsimulang gumapa ang dilim. Ang kasamaan ni Don Hugo ay hindi tumigil sa kanyang mansyon. Nagaganap ang isang ritual na magbubukas ng daan para sa isang bagong anyo ng kapangyarihan, ang itim na mutya. Sa ilalim ng lumang punong sampalok sa likod ng hasyenda, nagtipon sina Mando, Sita at Laro. Sa gitna nila may bilog na bato at sa ibabaw nito'y nakapatong ang isang palayok na puno ng abo ng sinunog na bunga ng langka. Sa tabi, hawak ni Don Hugo ang isang bote ng dugo ng isang hayop na ginamit sa mga unang bahagi ng ritual. Ngayon, sabi ni Don Hugo, habang nakataas ang kanyang kamay, ang mutya ng langka ay malinis at banal. Ngunit sa tulong ng itim na mutya, magiging akin ang lahat ng biyayang iyon. Pinakawalan niya ang dugo sa abo at biglang umusok ito ng makapal. Mula sa usok ay may lumitaw na aninong babae na may pulang mata at mahabang dila, isang engkantadang itim, tagapagdala ng sumpa ng kasakiman. Don Hugo, wika ng nilalang, ang kapangyarihan ng itim na mutya ay hindi basta nakukuha. Kailangan mo ng dugong dalisay, dugo ng isang batang inosente na may kaugnayan sa mutya ng langka. Ngumisi si Don Hugo. Kung ganoon, ang anak ni Mang Doro, si Milay, ang ating kailangan. Siya ang pinakamalapit sa mutya dahil siya ang unang tumulong sa tikbalang. Tumawa ang engkantada ng malakas at mula sa abo ay unti-unting nabuo ang isang kristal na kulay itim. Ito ang itim na mutya, sabi nito. Ngunit wala pa itong kaluluwa. Kapag nakuha mo na ang dugo ng batang iyon, magiging ganap ang kapangyarihan nito at ang mutya ng langka ay mamamatay. Samantala, sa kubo ni Mang Doro, nagsimulang maramdaman ni Talos ang kakaibang enerhiya. Ang hangin ay mabigat at ang mga ibon ay naglaho sa paligid ng gubat. Lumapit siya kay Cardo, na abala noon sa pagbabantay ng mga tanim. Cardo, sabi ni Talos, may nararamdaman akong kakaiba. May ritual na ginagawa sa kabilang dako ng baryo. Ingatan mo ang kapatid mo, siya ang target nila. Tumango si Cardo.
ngunit sa kanyang puso ay may halong takot. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang pamilya kung sakaling muling dumating ang mga halimaw. Habang sila'y naghahapunan, biglang kumatok sa pinto ang isang lalaking pagod at marungis. "Mang Doro," sigaw ng lalaki. "Ako si Andong, tagadala ng balita. Si Don Hugo, hinuli ang asawa kong hindi nagbayad ng utang. Pakiusap, tulungan ninyo kami." Agad na tumayo si Mang Doro, dala ng awa. "Saan siya dinala?" "Sa likod ng hasyenda," sagot ni Andong. "Ngayon na, baka mapatay." Ngunit nang marinig ito ni Talos, sumimangot siya. "Mang Doro, mag-ingat ka." Amoy ko ang kasinungalingan sa kanyang hininga. Ngunit dahil sa awa, hindi siya nakinig. Iniwan niya ang pamilya sa kubo at sinamahan ng lalaki. Habang papalayo sila, unti-unting lumabo ang paligid at naging makapal ang ulap. Sa loob lamang ng ilang minuto, naglaho si Mang Doro at si Andong ay nagbagong anyo. Naging si Laro, ang aswang na tiktik ni Don Hugo. Sa bahay, ramdam ni Aling Lita ang kakaibang lamig ng gabi. Si Milay ay nakatulog na, habang si Cardo ay nakaupo sa tapat ng pinto, hawak ang sanga ng langka na binigay ni Talos. Ngunit nang sandaling iyon, biglang pumasok sa kanyang isipan ng isang tinig malambing, parang pamilyar. "Lita, ako ito. Ang kapatid mo, si Henner. Tulungan mo ako. Ako ay pinahihirapan ni Don Hugo. Kailangan ko ng mutya para makalaya." Nang tumingin siya sa labas, nakita niya nga ang kapatid niyang si Henner na matagal nang nawawala. Punit ang damit at tila sugatan. "Ate, tulungan mo ako," pakiusap nito. "Ibigay mo lang sa akin ang mutya. Ipapalitan ko ito ng kayamanan at maililigtas natin si Mang Doro." Napatitig si Aling Lita sa mutya. Kumikislap ito, ngunit tila nagbabala ang liwanag, kumikintab ng pula imbes na ginto. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Talos. Mabilis na tumalon mula sa bubong ng kubo. "Lita!" "Huwag!" sigaw niya. Ngunit huli na. Inabot ni Aling Lita ang mutya sa nilalang na akala niya'y kapatid niya. At sa sandaling iyon, lumabo ang imahe ni Henner. Ito pala ay si Sita, ang babaeng aswang na nagbalat kayo bilang tao. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ni Milay, habang ang mutya ay biglang naglaho sa kamay ng ina. Sinubukan ni Talos na habulin ang aswang, ngunit isang malakas na hangin ang humarang sa kanya gawa ni Don Hugo, na ngayon ay may hawak ng itim na mutya. Ngumiti siya ng mayabang. "Salamat sa inyong kabaitan," sabi ni Don Hugo habang humahawak sa dalawang mutya, isa puti, isa itim. "Ngayon, magiging akin ang kapangyarihan ng gubat." Mula sa dalawang mutya, nagliwanag ang lupa, isang bahagi ay ginto, ang isa'y itim. At mula roon, nagsimula ang pagbitak ng lupa. Ang mga puno ng langka ay nagsimulang matuyo, ang hangin ay naging mabigat, at ang mga ibon ay isa-isang nalaglag mula sa langit. Tumakbo si Talos, ngunit sa kanyang pagtakbo, naramdaman niyang humihina siya. "Hindi," bulong niya. "Ang mutya, nawawala na ang liwanag nito." Lumapit si Milay, umiiyak at niyakap siya. "Talos, tulungan mo kami. Anong gagawin natin?" "Hanggat may kabutihan sa puso ninyo," sagot ng tikbalang habang hinahabol ang hininga. "Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan nating ibalik ang mutya at harapin si Don Hugo bago maging huli ang lahat." Habang pinagmamasdan nila ang pagdilim ng langit, isang mahinang tinig ang narinig ni Milay mula sa malayo. "Milay, ako ang diwatang langka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang tunay na mutya ay nasa puso ng mga naniniwala sa kabutihan. Hanapin ang puno ng 3 anino. Doon mo matatagpuan ang bagong liwanag." Sa gitna ng dilim at kaguluhan, nagpasya si Talos na dalhin ang pamilya ni Mang Doro sa pusod ng gubat.
Doon nila sisimulan ang paghahanap sa punong sinasabi ng diwata, ang tanging paraan para ibalik ang mutya at tapusin ang sumpa ni Don Hugo. Lumipas ang magdamag na puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang liwanag ng mutya ng langka ay tuluyang naglaho sa kamay ni Don Hugo. At ang gubat ay tila namatay, ang mga dahon ay nalaglag. Ang mga hayop ay nagsipagtago at maging ang hangin ay tila mabigat at puno ng sumpa. Ngunit sa gitna ng dilim, nanatiling matatag si Talos, ang mabuting tikbalang, kasama sina Mang Doro, Aling Lita, Cardo at Milay. Lalo na si Milay na sa kabila ng murang edad ay may tapang na hindi matatawaran. Ano ang puno ng 3 anino na sinasabi ng diwatang langka? Tanong ni Cardo habang naglalakad sila sa gitna ng gubat. Isa iyong sagradong puno, sagot ni Talos. 3 puno ang magkadugtong sa ugat, ngunit iisa ang katawan. Ito ang sentro ng buhay ng gubat ng langka. Doon nananahan ang lihim na liwanag ng kalikasan, ang tanging pwedeng bumuo ng panibagong mutya. Ngunit hindi madali ang daan. Sa bawat hakbang nila, may mga tinig na humuhuni sa paligid, mga bulong ng engkantong natakot, at mga iyak ng kaluluwang nawala sa dilim. Habang naglalakad sila, napansin ni Mang Doro ang bakas ng mga paa sa lupa, malalaki, matulis, at tila may buntot na humahagod. Talos, sabi niya, may sumusunod sa atin. Tumigil ang tikbalang. Inamoy niya ang hangin at tumitig sa dilim. Aswang, sabi niya. 2, mga alagad ni Don Hugo. Mula sa mga anino ng puno, biglang lumitaw sina Laro at Sita. Si Laro ay nagmistulang paniki na may malalaking pakpak, at si Sita ay naging halimaw na may mahahabang kuko at tila na humahampas sa hangin. Hindi niyo na mababawi ang mutya, sigaw ni Laro habang lumilipad sa itaas. Ang itim na mutya ay buhay na at malapit ng lamunin ng gubat. Ngunit hindi umatras si Talos. Habang may liwanag sa puso ng mga taong ito, hindi kailanman magtatagumpay ang kadiliman. Isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Nagsimula ang laban, si Talos ay tumalon sa ere. Pinilipit ang pakpak ni Laro, habang si Cardo ay ginamit ang sanga ng langka na ibinigay ng tikbalang bilang sandata. Sa bawat hampas, lumalabas ang liwanag, at tuwing tumatama sa balat ng aswang, nagliliyab ito. Ngunit si Sita ay mabilis. Lumundag siya sa direksyon ni Milay. Ang dugo ng bata ang kailangan ko, sigaw niya. Agad tumakbo si Aling Lita at niyakap ang anak. Hindi mo siya makukuha. Ngunit tinamaan siya ng kuko ni Sita sa balikat at siya'y bumagsak. Mama! Sigaw ni Milay. Bago pa man muling sumugod si Sita, biglang tumalon si Talos at tinamaan ito ng malakas na sipa. Nawasak ang katawan ng aswang sa bato, ngunit ang usok mula sa kanyang labi ay nagsanib sa lupa, tanda na hindi pa siya tuluyang patay. Pagkatapos ng laban, tuloy-tuloy silang naglakad hanggang sa marating nila ang pusod ng gubat. Doon nila nakita ang kakaibang tanawin, 3 punong langka na magkadugtong sa katawan, ngunit iba-iba ang kulay ng mga dahon, berde, ginto at pilak. Ang paligid nito ay tahimik at malamig, ngunit mararamdaman mo ang kakaibang lakas. Mula sa ilalim ng mga ugat ay may dumadaloy na liwanag na parang alon ng kalikasan. Dito tayo, sabi ni Talos. Ito ang puno ng 3 anino. Lumapit si Milay at inilapat ang kanyang kamay sa puno. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tinig ng diwatang langka. Milay, anak ng liwanag. Ang mutya ay hindi lamang isang bagay. Ito ay diwa ng kabutihan. Sa puso mo ito naninirahan. Kung mananatili kang matatag, kaya mong likhain muli ang mutya ng langka. Nagliwanag ang palad ni Milay. Mula sa kanyang dibdib, may lumabas na sinag ng ginto na unti-unting naging maliit na bilog, isang panibagong mutya, mas maliwanag, mas buhay,
at may pusong pulso na parang may tibok ng tao. Naluha si Aling Lita. Ang anak ko, siya ang bagong tagapagdala ng mutya. Ngumiti si Talos. Iyan ang mutya ng pag-asa. Hindi galing sa kalikasan, kundi sa pusong marunong magmahal kahit sa gitna ng takot. Habang hawak ni Milay ang mutya ng pag-asa, unti-unting bumalik ang sigla ng paligid. Ang mga tuyong puno ay muling nagkaroon ng dahon at ang mga ibon ay nagbalik. Ang hangin ay naging banayad at mabango, parang bagong umaga. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa malayo, mula sa direksyon ng hasyenda ni Don Hugo, lumitaw ang makapal na usok na kulay itim. At sa gitna ng usok na iyon ay ang malaking aninong may sungay at mga pakpak si Don Hugo na ngayoy hindi na tao. Ang itim na mutya ay sumanib sa kanya. "Hindi na ako si Don Hugo," sigaw ng halimaw mula sa ulap. "Ako na ngayon ang hari ng kadiliman. Ang lahat ng ilaw ay luluhod sa akin." Ang kanyang boses ay yumanig sa buong baryo. Ang mga bubong ay gumuho at ang mga hayop ay nagsitakbo. Ang itim na mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap ng apoy at usok. "Talos," sigaw ni Cardo. "Anong gagawin natin?" "Haharapin natin siya," sagot ng tikbalang. "Ngayon ay hindi na ako nag-iisa. Ang mutya ng pag-asa ay nasa inyong anak. Sama-sama nating ipagtatanggol ang gubat." Lumapit si Talos sa puno ng 3 anino at lumuhod. "Diwatang langka, bigyan mo ako ng lakas upang maprotektahan ang iyong biyaya." Ang mga dahon ng 3 puno ay sabay-sabay na nagliyab ng liwanag berde, ginto at pilak. Bumaba ang mga sinag nito kay Talos at unti-unti siyang nagbagong anyo. Ang kanyang katawan ay nabalutan ng liwanag, ang kanyang mga mata ay nag-apoy ng gintong kidlat at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. "Ngayon, ako na si Talos ng 3 anino ang tagapagtanggol ng liwanag." Ngumiti si Milay at itinaas ang mutya. "At ako si Milay, ang mutya ng pag-asa. Hanggat may kabutihan, hindi magwawagi ang dilim." Habang nagliliwanag ang langit sa liwanag ng bagong mutya, papalapit na ang dambuhalang anyo ni Don Hugo. Nagsimula ang panginginig ng lupa. Ang huling digmaan ng liwanag at dilim ay paparating. Mula sa kalayuan, yumanig ang buong lupa nang bumaba si Don Hugo na ngayoy ganap ng nilamon ng kapangyarihan ng itim na mutya. Hindi na siya ang taong sakim na hatyendero, siya na ngayon ang hari ng kadiliman. Isang dambuhalang nilalang na may balat na parang bakal, mga matang nagliliyab ng pula at mga pakpak na gawa sa usok at apoy. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng lindol at ang mga punong langka sa paligid ng gubat ay unti-unting nasusunog. Sa kanyang dibdib, nakatanim ang itim na mutya. Kumikislap ng madilim na enerhiya na parang pusong nabubuhay sa galit. "Ako na ang hari ng lahat ng yaman, ng lupa at ng kalikasan," sigaw ni Don Hugo. "Walang sino mang makakapigil sa akin, ni engkanto, ni tao, ni tikbalang." Sa paanan ng puno ng 3 anino, naroon sina Talos, Mang Doro, Aling Lita, Cardo at Milay. Nakatindig silang lahat sa harap ng halimaw, habang sa kanilang likuran ay nagliliwanag ang bagong mutya ng pag-asa na nasa mga palad ni Milay. Ang hangin ay nagbabanta, ngunit sa loob ng bawat isa sa kanila ay may apoy ng tapang at pananalig. "Talos," sigaw ni Don Hugo habang kumikidlat ang langit. "Tumabi ka sa akin at bibigyan kita ng walang hanggang lakas. Ang gubat ay atin kung gusto mo. Maging tagapangalaga ko at kalimutan mo ang mga mahihirap na ito." Ngunit walang takot na tumugon si Talos. "Ang iyong lakas ay galing sa kasakiman. Hindi kailanman magbubunga ng kabutihan ang dugong binabad sa kasamaan." Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalon si Talos. Bitbit ang gintong pamalo na gawa sa ugat ng puno ng 3 anino. Sa bawat hampas niya, nagliliyab ang paligid ng liwanag.
Ngunit sinangga ni Don Hugo ang bawat atake gamit ang kanyang mga pakpak na apoy. Sumiklab ang apoy at liwanag. Ang langit ay naging pulang dilim. Sa bawat banggaan ng kapangyarihan, lumilikha ng alon ng hangin na nagpapatumba sa mga puno. Habang naglalaban ang tikbalang at ang hari ng kadiliman, si Milay ay nakatayo sa tabi ng puno, hawak ang mutya ng pag-asa. Sa kanyang tabi, si Cardo ay nakahanda sa pagtatanggol sakaling makalapit ang alinmang nilalang ng dilim. "Mama, Papa," sabi ni Milay. Ang mutya ay nagsasalita sa akin. Parang sinasabi nitong may paraan para maligtas si Don Hugo. Napatingin si Aling Lita. "Maligtas? Anak, siya ang dahilan ng lahat ng ito." Ngunit sabi ng diwata sa panaginip ko, sagot ni Milay, ang kadiliman ay hindi kailanman nalulupig sa galit kundi sa liwanag ng awa. Habang sinasabi iyon ni Milay, biglang tumama ang isang alon ng hangin. Nahulog siya sa lupa at ang mutya ay gumulong sa harap ni Don Hugo. Tumawa ang halimaw. "Aha!" Ang mutya ng pag-asa. Mabilis niyang inabot ito, ngunit nang hawakan niya, nagliyab ito ng matinding liwanag na parang apoy ng araw. Sumigaw siya sa sakit. "Ah! Hindi ko ito mahawakan. Ang liwanag ay sinusunog ako." Ang mutya, sigaw ni Talos, ay hindi kayang ariin ang puso ng kasamaan. Mula sa liwanag ng mutya, ay biglang lumitaw ang anyo ng diwatang langka. Ang kanyang anyo ay napakaganda at maliwanag, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. "Don Hugo," wika niya, "minahal kita bilang isa sa mga unang tagapangalaga ng lupaing ito. Ngunit pinili mong sirain ang kabutihan sa loob mo. Ngayon, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Piliin mo, kapatawaran o tuluyang pagkalimot." Ngunit si Don Hugo ay tumawa. "Kapatawaran? Sa kapangyarihang ito? Hindi ako kailanman lalapit sa liwanag. Ako ang Diyos ng dilim." Nagliyab ang kanyang katawan at sumugod kay Talos. Ngunit sa sandaling iyon, tinakbo ni Milay ang gitna ng labanan, itinaas ang mutya at sumigaw. Ang mutya ay para sa lahat ng marunong magmahal, hindi para sa mga sakim. Sa sandaling iyon, pumutok ang liwanag. Ang buong gubat ay nabalot ng gintong alab. Ang mutya ng pag-asa ay sumanib sa puso ni Milay at ang kanyang katawan ay naging liwanag. Lumutang siya sa hangin at sa kanyang paligid ay sumulpot ang mga diwata, duwende at espiritu ng kalikasan. Ang liwanag na lumalabas mula sa kanya ay tumama kay Talos at sabay silang nagmistulang dalawang bituin ng liwanag. "Talos," wika ng tinig ni Milay na tila galing sa kalangitan. "Ito na ang oras natin upang tapusin ang dilim." Nagtagpo ang kanilang mga lakas ang kapangyarihan ng tikbalang at ng mutya. Lumitaw ang hugis ng gintong kalasag na bumalot sa buong gubat. Nang muling umatake si Don Hugo, tumama siya sa kalasag at napaatras. Ang kanyang balat ay nagsimulang mabiyak at ang itim na mutya sa kanyang dibdib ay nagbitak. "Hindi! Hindi ako matatalo ng awa," sigaw niya. Ngunit ang tinig ni Milay ay muling umalingaw-ngaw, banayad at payapa. Ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas ng kabutihan. Mula sa itaas, bumagsak ang isang gintong sinag ng liwanag mula sa puno ng 3 anino. Tumama kay Don Hugo at pinaligiran siya ng apoy ng liwanag. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumiit at ang apoy ay naglaho. Sa kanyang huling hininga, bumagsak siya sa lupa bilang tao, umiiyak. "Anong nagawa ko? Patawad." Bulong niya habang naglalaho ang kanyang katawan na tila abo sa hangin. Kasabay nito, ang itim na mutya ay natunaw at ang lupa ay muling sumibol ng luntiang damo. Ang gubat ay bumalik sa sigla at ang mga punong langka ay nagbunga ng gintong mga prutas. Ang hangin ay nagbalik sa pagiging payapa.
Pagkatapos ng matinding liwanag, bumalik sa normal na anyo si Milay at si Talos. Ang mga diwata ay nagbigay galang sa kanila at ang diwatang langka ay muling nagsalita. Ang kabutihan ay nagwagi dahil sa inyong tapang at pagmamahal. Ang mutya ng pag-asa ay mananatili sa inyong pamilya at ang gubat ng langka ay muling magiging sagrado. Lumuhod si Talos. Panginoon ng kalikasan, magpahinga ka ng payapa. Iingatan namin ang biyayang ito. Ngumiti ang diwata. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin, Talos. Sa bawat henerasyon, kailangang may magmamana ng kabutihan. Panahon na upang ipasa mo ang karunungan sa mga susunod. Nakangiting tumango si Talos at tumingin kay Milay. At alam ko kung kanino ko ito ipapasa. Pagsikat ng araw, ang baryo ay muling nagbalik sa normal. Ang mga tao ay nagpasalamat at ang pamilya ni Mang Doro ay tinuring na tagapag-ingat ng mutya ng langka. Si Milay, kahit bata pa, ay kilala sa buong bayan bilang ang dalagang mutya ng pag-asa. Si Cardo naman ay nagsanay bilang tagapangalaga ng gubat kasama si Talos. At sa bawat dapit hapon, makikita ang tikbalang sa taas ng burol. Nagbabantay habang nilalaro ni Milay ang mutya sa kanyang palad, patunay na ang liwanag ng kabutihan ay hindi kailanman namamatay, basta't may pusong marunong magmahal sa kalikasan at kapwa. Pagkalipas ng ilang buwan, mula nang talunin ni Talos at ni Milay ang hari ng kadiliman na naging halimaw na si Don Hugo, ang gubat ng langka ay muling naging sagana at payapa. Ang dating tuyong mga puno ay muling namunga, ang mga ilog ay bumalik sa linaw, at ang mga hayop ay nagbalikan sa kanilang mga lungga. Ang buong baryo ay tila nabuhay mula sa bangungot ng kasakiman at takot. Sa gitna ng kagubatan, sa tabi ng puno ng tatlong anino, itinayo ng pamilya ni Mang Doro ang isang bagong kubo. Dito na sila nanirahan upang bantayan ng mutya ng pag-asa at upang maging gabay sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa kabutihan. Isang umaga, ginanap sa baryo ang unang araw ng pasasalamat sa mutya. Dito ay nagtipon ang mga taga-baryo, bitbit ang mga prutas at ani na kanilang naani mula sa lupaing muling nagbalik ang sigla. Sa gitna ng pagtitipon, nakatayo si Milay. Suot ang puting bestidang gawa sa hibla ng langka at may gintong tali sa baywang. Lumapit si Kapitan Tomas, pinuno ng baryo. Milay, sa ngalan ng buong bayan, nagpapasalamat kami sa inyo at sa iyong pamilya. Kung hindi dahil sa inyo, baka nilamon na ng dilim ang buong lugar na ito. Ngumiti si Milay, sabay sagot, ang lahat ng ito ay hindi lang dahil sa amin. Ito ay dahil sa pananalig ng mga tao sa kabutihan at sa tulong ng ating tagapangalaga, si Talos, ang mabuting tikbalang. Tumunog ang mga kampana ng baryo at sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, mabuhay ang mutya ng langka! Mabuhay si Talos! Habang nakatayo sa gilid ng gubat, pinagmamasdan ni Talos ang masiglang baryo. Hindi na siya itinataboy ng mga tao gaya ng dati. Sa halip, tuwing makikita siya ng mga bata, ay ngumingiti at kumakaway ang mga ito. May mga bata pang nag-aalay ng prutas sa kanya bilang pasasalamat. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, alam ni Talos na ang kanyang oras bilang tagapangalaga ng mutya ay malapit nang magtapos. Lumapit si Mang Doro sa kanya. Talos, bakit tila malungkot ka? Hindi ba't tapos na ang lahat ng kasamaan? Tumugon ang tikbalang ng banayad na tinig. Tapos na ang laban, Mang Doro. Ngunit ang gubat ay kailangang laging may tagapangalaga. Hindi ako makapananatili magpakailanman sa mundong ito. Kailangang ipasa ko na ang tungkulin. Nagulat si Mang Doro. Kanino mo ipapasa ang iyong kapangyarihan? Ngumiti si Talos at tumingin kay Milay na naglalaro sa ilalim ng araw.
Ang mutya ng pag-asa ay nasa kanya na. Ngunit hindi lang siya. Ang inyong buong pamilya ay magiging mga anak ng liwanag. Sa puso ng bawat isa, naroon ang kapangyarihang pinagmulan ng kabutihan. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya, umupo si Talos sa tabi ng puno ng 3 anino. Ang mga dahon nito ay kumikislap ng pilak at ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Diwatang langka, bulong ni Talos. Ang misyon ko ay tapos na. Naituro ko na sa mga tao ang halaga ng kabutihan at pagkakaisa. Panahon na para bumalik ako sa sinapupunan ng kalikasan. Sumagot ang tinig ng diwata mula sa hangin. Talos, ikaw ay naglingkod ng tapat. Ngunit bago ka magpahinga, kailangan mong ipasa ang iyong diwa sa bagong tagapangalaga. Isa sa mga anak ng tao ay magiging tikbalang ng panibagong henerasyon. Tahimik na tumango si Talos. Nais kong ipasa ito kay Cardo. Siya ay matapang, tapat at marunong rumespeto sa kalikasan. Mula sa kanyang noo, lumabas ang isang gintong liwanag na parang abo ng bituin. Ipinasa niya ito sa natutulog na si Cardo na agad na pangiti sa kanyang panaginip. Simula ngayon, wika ng diwata, si Cardo ang magiging tagapagbantay ng liwanag, ang bagong tikbalang na magbabantay sa mutya at sa gubat ng langka. Kinabukasan, nagising si Cardo na may kakaibang lakas. Nararamdaman niya ang kalikasan sa bawat paghinga, ang tibok ng lupa, ang lagaslas ng hangin, at ang tinig ng mga puno. Lumapit siya sa puno at tinanong si Talos, "Anong nangyayari sa akin?" Ngumiti ang tikbalang. "Ang kalikasan ay tinanggap ka na. Hindi ka magiging halimaw, Cardo. Ikaw ay magiging tagapangalaga. Ang anyo ko ay mawawala. Ngunit ang diwa ko ay mananatili sa iyo." Nagulat si Cardo. "Talos, aalis ka na ba?" Tumango ang tikbalang. "Oo, ngunit hindi mo ako mawawala. Sa bawat hangin na dadaan, sa bawat punong tutubo, nariyan ako." Niyakap siya ni Milay, umiiyak. "Talos, hindi ka namin kakalimutan." Ngumiti ang tikbalang, sabay sabi, "Walang pag-alis sa puso ng mga nagmamahal. Ang kabutihan ay hindi namamatay, ito ay lumilipat." At sa huling sandali, ang katawan ni Talos ay naging liwanag at unti-unting naglaho. Ang liwanag na iyon ay sumanib sa mga sanga ng puno ng 3 anino. At sa bawat dahon ay may bahagyang kislap, tanda ng kanyang walang hanggang pagbabantay. Mula noon, tuwing gabi, nagliliwanag ang tuktok ng puno ng 3 anino. Ang mga tao ay naniniwala na ito ang mga mata ni Talos na patuloy na nagbabantay sa kanila. Ang mutya ng pag-asa ay ipinagkatiwala kay Milay, ngunit itinago ito sa loob ng altar ng gubat upang hindi na muling masira ng kasakiman ng tao. Si Cardo naman ay naging bagong tagapangalaga, isang batang lalaki na may pusong malakas, ngunit maamo sa lahat ng nilalang. Sa bawat araw na lumilipas, tinutulungan niya ang mga hayop, nagtatanim ng mga bagong puno, at tinuturuan ang mga bata ng mga kwento ni Talos at ng mutya ng langka. At sa tuwing lalagpas ang hangin sa kanilang kubo, maririnig nila ang malalim, ngunit banayad na tinig. Iingatan ninyo ang kalikasan at hindi kayo kailanman pababayaan ng liwanag. Isang gabi, nagtipon muli ang mga espiritu ng kalikasan. Ang mga diwata, duwende at mga hayop ng gubat ay nagbigay galang sa bagong tagapangalaga. Ang diwatang langka ay muling nagpakita at sinabi, "Mula ngayon, tatawagin ang gubat ng langka bilang gubat ng liwanag at pag-asa." Ito ay banal na lugar kung saan ang mga pusong dalisay ay pinagpapala. Nagbigay siya ng huling mensahe kay Milay at Cardo. Kapag dumating muli ang dilim sa puso ng tao,
Ang mutya ay magliliwanag upang muling paalalahanan sila na ang kabutihan, pag-asa at pagkakaisa ay ang tunay na kayamanan. At sa sandaling iyon, isang gintong ulap ang bumalot sa kanila. Ang gabi ay naging kasing liwanag ng umaga. Lumipas ang maraming araw matapos mawala si Talos, ang mabuting tikbalang ng gubat ng langka. Ngunit kahit wala na siya sa paningin ng mga tao, ang kanyang presensya ay nanatili sa bawat simoy ng hangin, sa bawat lagaslas ng dahon at sa bawat patak ng ulan na nagbibigay buhay sa lupa. Sa baryo, tuluyang bumalik ang sigla. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan muli at ang dating alitan sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay unti-unting nawala. Ang mga aral ng mutya ng langka ay naging gabay ng buong pamayanan na ang kayamanan ay walang halaga kung wala ang kabutihan sa puso. Mula nang ipasa ni Talos ang kanyang diwa kay Cardo, naging luntiang muli ang gubat ng langka. Sa bawat umaga, makikita si Cardo sa gitna ng kagubatan, nag-aalay ng dasal sa puno ng 3 anino. Habang naglalakad siya, kasabay ng mga paru-paro at mga ibon, dama niya ang tibok ng lupa at ang boses ng kalikasan. May mga pagkakataon na maririnig niya ang tinig ni Talos sa hangin. Cardo. Ang pagiging tagapangalaga ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa malasakit. Tandaan mo yan. Ngumiti si Cardo sa hangin. Hindi ko kayo bibiguin, Talos. Hanggat may buhay ako, hindi ko hahayaang madungisan muli ang mutya ng langka. Sa kanyang tabi, laging naroroon si Milay. Ngayon ay dalagitang puno ng kabaitan at liwanag. Siya ang tagapangalaga ng mutya ng pag-asa at sa bawat liwanag nito, lumalakas ang ugnayan nila ng kalikasan. Isang gabi, nang bilog ang buwan, nagtipon ang mga espiritu ng gubat. Mula sa mga puno, lumabas ang mga diwata, duwende at engkanto na minsang nagtago dahil sa takot kay Don Hugo. Ngayon, muli silang nagbalik upang magpasalamat. Ang hangin ay puno ng alingasaw ng mga bulaklak at musika ng mga kuliglig. Sa gitna ng liwanag ng buwan, lumitaw ang diwatang langka, naglalakad sa ibabaw ng hangin. Mga anak ng liwanag, sabi ng diwata. Ang kapayapaan ay nagbalik sa lupaing ito. Ngunit ang mutya ay kailangang manatiling banal. Kaya't mula ngayon, sa bawat henerasyon, pipili ang kalikasan ng isang tagapangalaga na magpapatuloy ng inyong panata. Lumapit siya kay Cardo at hinaplos ang kanyang balikat. Cardo, ikaw ang unang tikbalang ng bagong liwanag. Hindi mo kailangang iwan ang anyo mong tao. Kapag kailangan ka ng kalikasan, ikaw ay magiging anino ng hangin at tagapagtanggol ng lupa. Isang gintong sinag ang bumalot sa katawan ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay kumislap at sa loob ng ilang sandali, nakita ng lahat ang anyo niya bilang kalahating tikbalang marangal, matikas at may mga mata ng liwanag. Pagkatapos, bumalik siya sa pagiging tao. Tumunog ang mga dahon at parang may bulong ang kalikasan. Mabuhay ang bagong tagapangalaga. Lumapit ang diwatang langka kay Milay. Dala ang isang gintong korona na gawa sa mga dahon ng langka. Milay, sabi niya, ang mutya ng pag-asa ay hindi lamang biyaya. Ito ay responsibilidad. Ikaw ang magiging tinig ng kabutihan sa mga tao. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang pamana ng liwanag. Inilagay niya ang korona sa ulo ng dalaga at sa sandaling iyon, kumislap ang paligid. Mula sa lupa, sumibol ang mga bulaklak na kulay ginto at puti. Simula ngayon, dagdag ng diwata, ang bawat kabutihang gawa mo ay magiging sinag ng mutya. Ang bawat kabaitan mo ay magbibigay liwanag sa mga puso ng tao. Naluha si Milay at yumuko sa harap ng diwata. Ipinapangako ko, o diwata ng langka, na iingatan ko ang biyayang ito.
Hindi ko hahayaang magapi ng kasamaan ng mga tao. Ngumiti ang diwata. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagiging anak ng liwanag. Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng puno ng 3 anino. Sa gitna ng liwanag ng araw, nagpanata si Cardo bilang bagong tagapangalaga ng gubat at si Milay bilang tagapangalaga ng mutya. Si Mang Doro at Aling Lita ay nakatayo sa tabi, luhaan ngunit puno ng galak. Hindi ko akalaing ang mga anak natin ay magiging bahagi ng himala ng kalikasan, sabi ni Aling Lita habang pinupunasan ng luha. Ngumiti si Mang Doro. Ang mga himala ay dumarating sa mga pusong marunong magpasalamat. Hindi na tayo mahirap, Lita. Ang kayamanan natin ay ang kabutihan ng ating mga anak. Habang lahat ay nag-aalay ng dasal, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa ibabaw ng puno ng 3 anino, may lumitaw na aninong kabayo maliwanag, marangal at nakangiti. Si Talos. Lahat ay napatingala. Si Milay ay tumakbo sa ilalim ng puno. Itinataas ang mutya. Talos, sigaw niya, nandito ka pa rin. Ngumiti ang tikbalang. Ang kanyang tinig ay marahang umalingaw-ngaw. Nandito ako, Milay. Habang ang kabutihan ay buhay sa inyong puso. Habang ang kalikasan ay pinahahalagahan. Habang may batang naniniwala sa pag-asa, hindi ako mawawala. Pagkasab noon, ang kanyang anyo ay naging gintong liwanag na sumanib sa mutya sa kamay ni Milay. Ang mutya ay kumislap ng labis na liwanag, mas maliwanag kaysa kailanman. Mula noon, ang baryo ay tinawag ng mga tao bilang baryo ng liwanag. Dumami ang mga ani, naging payapa ang pamumuhay at walang nagugutom o nag-aaway. Ang mga tao ay nagtutulungan at sa tuwing may bagong ipinapanganak na bata, nag-aalay sila ng prutas sa puno ng 3 anino bilang tanda ng pasasalamat. Si Cardo ay kilala bilang bantay ng gubat at si Milay bilang dalagang mutya ng langka. Ang mga kwento nila ay naging alamat, ipinasapasa ng matatanda sa mga bata sa bawat henerasyon. Sa bawat dapit hapon, tuwing lalapit ang mga bata sa puno ng 3 anino, may maririnig silang bulong mula sa hangin. Tandaan ninyo, mga anak, ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi ang kabutihang nakatanim sa puso. Ang mutya ng langka ay hindi bagay na hawak, kundi diwang kailangang alagaan. At habang unti-unting lumulubog ang araw, ang liwanag ng mutya ay sumisinag sa buong baryo. Tanda na ang kabutihan, pag-asa at liwanag ay hindi kailanman maglalaho hanggat may mga pusong marunong magmahal sa kalikasan at sa kapwa. Wakas.